Alam mo ba? Nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod na bagyo ang tumama sa bansa. Isa sa mga nakaranas nito ang mga nasa dalampasigan at mga baybayin dahil sa walang tigil na pagbayo ng daluyong o storm surge. Gustuhin man ng ating mga kababayang mangingisda na pumalaot, hindi nila ito magawa. Kaya naman, lubhang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Ngayong araw, November 21, ipinagdiriwang natin ang World Fisheries Day. Ito ay itinatag ng World Forum on Fisher People taong 1998. Ito ay binuo upang bigyang pansin ang mga isyu sa pangingisda at ang pagkasira ng mga likas na yaman sa tubig dahil sa polusyon at climate change. Pero, bakit nga natin ito dapat ipagdiwang? Layunin ng kaganapang ito na bigyang pugay ang mga mangingisda, maging ang mga maliliit na komunidad, ang kahalagahan ng mga likas na yaman sa karagatan at ang tamang pangangalaga sa mga ito. Ginaganap din ito upang maitaas ang kamalayan ng bawat tao sa kahalagahan ng sustainable fishing practices at ang pagpapanatili ng balanse sa ecosystem ng ating mga anyong tubig. Ang mga isda at iba pang lamang dagat ay mahalaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Katunayan, ang fishery sector ay nakapag-ambag ng 8.6% sa GDP ng bansa noong 2023. Katumbas yan ng 1.8 trillion pesos. Pero maliban sa trabaho at ambag nito sa ating ekonomiya, kailangang bigyang pansin din ang pangangalaga sa mga likas na yaman ng ating karagatan. Pero dahil sa mga maling gawain ng mga tao, gaya na lamang ng pagtatapon ng basura sa mga karagatan, hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng fish kill. Ang fish kill ay nangyayari kapag may biglaang pagbaba ng oxygen. Karaniwan nitong sanhi ay ang algal bloom. Ito'y mula sa algae na isang organismo. Ang mga ito, dumarami lalo na sa maruruming tubig at tuwing gabi. Hinihigop nito ang oxygen sa tubig na kailangan ng mga isda. Naglalabas din ito ng kemikal na nakakalason sa mga isda na tinatawag na algal bloom. Iba namang rason ng fish kill ay oil spill, pagbabago ng temperatura sa tubig o pagtatapon ng kemikal. Ayon sa DOST, libo-libong kilong isda ang namamatay sa Pilipinas taon-taon dahil sa fish kill. Noong 2021, umabot sa 109 metric tons ng isda ang namatay sa Batangas dahil sa fish kill. Malaki ang epekto nito sa mga mangingisda at sa supply ng isda sa merkado. Kaya naman, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay may mga programang nakatuon sa pagpapababa ng insidente ng fish kill. Ilan sa mga hakbang na ito ay ang regular na water quality monitoring at close monitoring sa mga fish pens. Malaking bagay ang mga programang ito para maiwasan ang malawakang epekto ng fish kill. Pero sabi nga nila, lahat tayo ay may responsibilidad sa pangangalaga ng ating mga anyong tubig. Kaya naman, ang pagdiriwang na ito ay isang paalala sa atin na ang mga karagatan, ilog at mga anyong tubig ay mahalaga sa kalikasan at sa buhay ng tao. Tandaan, ang pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga rin sa ating kinabukasan. Ngayon, alam mo na!